111 na cute na mga sisiw ang dumating sa farm. Batch 25 na tayo. Batch 25 na tayo mga Ka-Off Duty. Yes, ganun karami na ang naalagaan natin dito sa farm. Ibubrood natin yan using our ever dependable na ating automated brooder. Sa mga nahingi ng update kay Binky, ipakita rin namin sa inyo. Tara! Okay, so early morning. May parating tayong sisiw yung ating batch 25, kaya kailangan nating i-prepare yung ating brooder. Pero hindi tayo nakapunta sa farm ngayon ng walang kasamang aso. Ang isasama natin ngayon si Luna. Ay, kararating lang namin ni Luna. Dumating na rin yung sisiw natin. Habang binababa ni Sir, si Luna, nakalabas sa padak ng kambing kung saan ko siya iniwan. Aray ko! Luna! Napagdambahan na naman ako. Nilagyan ko muna ng leash at baka maabot pa ang ating mga sisiw. Naku po, yari na. So meron tayong 45 na D853 Rhode Island Red. Yan. Yan mga yan. Tapos ito yung ating 109 Dominant Block. Ito yung ating 959. Ito yung BPR. So ito yung mga lalaki na free natin. Yan. Ang ating mga sisiw, 45 na D853, Rhode Island Red, 38 na D109 o Dominant Block, at 8 na D959. Bali 91 na female yan. At may 20 pa na male na libre. Ang dami na naman na lechon yan pag lumaki na. Total ng 111 na mga sisiw ang meron tayo. Okay, so ito ang ating brooder, yung ating automatic brooder. So dahil sila ay 111 heads ng Dominant ZZ, dalawang pitak yung gagamitin natin ngayon. Itong gitna. Kaya namin ginagawa yon. Nasa ganon, malalagyan pa rin natin yung partition. Nakakatulong siya pag madaling araw. Hindi basta lumalamig yung brooder pag yung gitna yung ginagamit natin. Kasi ito, mabilis lumamig yung gilid eh. Nagsimula kami sa pagwawalis dahil napakalikabot nito. Habang ako, sineset up ko ang mga electronics natin. Pero ngayon, batch 25 na tayo. Yung batch 24 natin, as of shooting ng video na to, reserve na siya eh. Nasa grower house pa lang siya, naka-reserve na siya, which is a very good thing. So ginagamit namin itong ceramic heater, 100 watts ito. Pero meron tayong thermostat na sa ganon hindi siya full time na buhay, hindi ganun kagastos sa kuryente. Pag naabot niya yung optimal heat, mamatay siya. That case na kakatipid tayo sa kuryente. Yung ating brooder, sa hindi nakakaalam, yan ay isang malaki na 4x12, pero nahahati namin yan sa apat na 4x3. Yan o. Partition. So testingin natin kung gumagana ang ating gumagana. Kailangan natin adjust. So sa first 3 days 33 to 34 degrees Celsius. Ano pag-gawain mo? Takot ka sa sarili mong natin kung umiinit. So umiinit siya. Kaso yung isa hindi, kaya pinalitan ko na lang. So ating 25 watts na ilaw. So ba't ba 25 watts na ilaw? Na base sa experience ko, na-observe ko na ito yung pinaka-optimal na gusto ng sisiw sa kanilang bahay. Hindi sila masyado nasisilaw. At tama-tama lang para makita nila yung kanilang feeds. Yan. Ito may plastic din kami nilalagay, plastic liner, na sa ganon hindi mabulok yung ating brooder. Kasi sa dami nating nilagay na dito, dahil dyan sa plastic sheet na yan, yan ang dahilan kung bakit hindi pa nabubulok. Ito kasi ay dahil sa bagyo pag naampiyasan. So yung ating chick paper, yung ating Manila paper. At sa first 5 days naman, may chick paper tayong ginagamit. Pero ito, Manila paper lang talaga, para tipid lang. Saraduhan natin para uminit na yung brooder. Kasi sa ngayon 28.1 pa lang, kasi bukas siya. Isara lang natin.
Tinatakpan namin ng trapal at karton para sa konting insulation. Na John Paul na ang magbabakuna dito. So, bakunahan lang natin ang aking bagong dating na sisiw. Yan. Tinitimbang ito. 35 grams up lang ang pasok sa parameters. Mataas ang chance kasi na pag tama ang alaga, lalaki sila ng maganda at magiging productive. Diretso bakuna naman ang NCD B1B1 plus infectious bronchitis. Ito ang binibigay sa mga day old na manok. Basically, kontra Newcastle's disease ito. Guys, gusto kami din sa mga binabae. Ito naman kami sa lalaki. Kagabi tayo magdagan dahil sa laba. Ilagay lang natin yung mga sisiw din eh. Kasi nilagay ang mga siso sa brooder. Mainit na rin yan. Dahil 111, dapat isang 56 at isang 55 ang lagay. Para pantay ang dami ng laman ng brooder. Dalawang oras pa bago sila bigyan ng feeds para nakasettle na sila. So sa unang painom ng sisiw, bibigyan lang natin siya ng BMP 100. Ito ay multivitamins, minerals, electrolyte, probiotics and prebiotics na nakakatulong para sa recovery ng mga sisiw natin mula sa stressful na biyahe. 5 ml per galloner ang dosage nito. Okay, ibigay na natin sa ating mga sisiw. Yang makalipas ng 2 oras, saka natin bibigyan sila ng tumunong tubig. Madali naman nila matukyan ang pag-inom sa mga water. Bonus video natin, update kay Binky. So pag napunta kami din sa kambingan, are, pinapadeli namin muna ng ilang minuto kasi hindi siya padidihin ng kanyang ina. Sinisikmuraan siya. Very healthy naman siya, pero dahil ayaw pa rin siyang pasusuhin ni Jay, kaya inaalalayan pa rin namin. Iniipit namin si Jay para makasuso si Binky. Ilang minutes rin namin ginagawa yan para ma-ensure na makakakuha ng sapat na nutrition si Binky, lalo at less than a month pa lang siya. Nag-chores lang sa kambingan. Walis ng dumi nila. Palalabasin na natin aring dalawang are para mawalisan na yung kanilang kwarto sa aring iba. Napakaliksi lang nitong si Binky, aba. Nakakasabay na siya kay Jay. Hindi na namin tinatali yung ina ni Binky kasi para mas madami silang makaing damo. Medyo kasi natutuyo na yung damo. Nakakasabay na naman siya sa takbo. Sa agos ng buhay. Yeah. At kumakain na rin siya ng damo. Malapit na matuyo ng tuloy ng farm natin Kailangan natin paghandaan ang pagkaubos nito ng tuluyan. Okay, yan ang ating batch 25 at update sa ating mga kambing. Yun lang, peace.